Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-33 yugto na po ng ating CLF 40-day prayer fasting for the nation na may temang may amazing and extraordinary experience on the goodness and faithfulness of the Lord. At napakaganda po talaga ng ating tema kasi kung iisipin mo, kung babalikan natin yung mga lumipas, masasabi talaga natin na napakabuti at napaka-faithful ng Lord sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin, sa pagising pa lang natin, mararanasan mo na yung goodness na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero bago po ako mag-share sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko, inaanyayahan ko po ang lahat na manalangin muna sa oras na ito. Dakilang Diyos, sa lahat, napakabuti mong Panginoon sa buhay namin, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na mangusap ka sa akin, Lord God, at sa mga nakikinig, Lord God, ang mga salita mo, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, nawa yung mga word na aral ng Panginoon, ang mga sir. So, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na mamuhay, Lord God, mamunga, Lord God, sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa, Lord God. Patuloy mo, Lord God, na lukuban kami, Panginoon, ng iyong kabanalan, Panginoon, ng iyong wisdom, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Pakaingatan mo, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God, at patuloy mong iparanas, Lord God, kung gaano kakabuti, Lord God, kung gaano kalaki, Lord God, yung pagmamahal mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Dinadakil at pinapasalamatan ka namin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po, ang ating tema po ay my amazing and extraordinary experience on the goodness and faithfulness of the Lord. Kung babalikan ko po yung buhay namin, sobrang dami pong ginawa yung Diyos sa buhay namin na masabi ko talagang napakatapat niya, na hindi talaga siya nagkukulang. Ang isi-share ko po is way back 2007 to 2008. Ayan po yung time na nasa province pa po kami and nag-separate po yung magulang ko, naghiwalay po sila. So, bigla na lang po isang araw, si mama nagbabalot na ng damit, tapos dinala kami lahat na magkakapatid. Nagugulat na lang ako bakit, kahit sa murang edad, nagtatako, bakit aalis kami dun sa bahay na yun. Bakit ihahatid kami ni Papa dun sa sakay ng bus? So, habang papalayo yung bus, nakatingin lang ako dun sa bintana. Naisip ko, bakit si Papa nga iiwan, pero kami aalis? So, parang, ang nasa isip ko nun, bakit may mga ganong pangyayari na hindi ko maintindihan? Siguro dahil bata pa kami that time, and may mga bagay talaga na hindi mo minsan maiintindihan, hindi masasakop ng pag-iisip mo, at hindi mo mabibigyan ng solusyon. So, that time, iniwan nga namin si Papa noon. Pumunta kami Manila, magkakapatid lahat kami magkakasama. Si Papa lang naiwan dun sa province. Doon lang namin na-realize, kahit bata pa lang kami, is hiwalay na talaga sila. So, tumira kami muna dun sa lola ko. Siguro ilang months yun, tumira kami. Pero, ayun nga, nagbukod din kami ng tirahan kasi nga may mga complication din yung nangyari. And hindi rin masyadong napaintindi sa amin that time bakit kami aalis din uli sa tinitirahan namin. So, nangupahan kami, 700 yung upa namin. Doon talaga namin naranasan yung sobrang hirap. Kasi, may mga times na yung kita lang ni Mama is 37 pesos. Pero may utang kami na 20 pesos. So, tapos pumapasok kami ni ate na minsan 5 pesos lang baon, or minsan wala kaming baon. Then, naranasan ko rin that time na yung pinaka-whole year ko dun sa elementary na pinag-transferan namin ni ate is nabully ako. So, araw-araw yun, araw-araw binubuli ako ng dalawang lalaki. Tapos, hanggang sa that time, nagkasakit na ako. So, syempre, hiwalay yung parents ko noon, hiwalay yung mama, papa ko. So, wala talagang nagiging action kasi nga, busy rin si mama. Laging puyat, hindi kami masyadong nagagabayan. Pero, sobrang thankful pa rin ako noon kasi nga, alam mo yon, kahit papano, yung mama ko nag-i-stand that time. So, doon pa lang, alam ko kahit hindi pa ako masyadong nakakilala kay Lord, doon pa lang kumikilos na siya.
Yung kabutihan niya, hindi niya kami pinapabayaan. Doon pa lang sobrang thankful ako kapag binabalikan ko noon. Meron pa nga that time, nag-aaral kami na ate. Pinatawag kami. Inatawag ako, kasama siya. Pumunta kami dun sa room niya. Umiiyak yung ate ko. Sabi ko, bakit to umiiyak? Kasi nagtatakot. Yung pala, hindi pala siya pumapasok that time. Hindi siya, alam mo yun, araw-araw pumapasok. Pero ang pagkakalap ni mama is pumapasok siya. So, pinapagalitan kami ng teacher noon. Pinapagalitan yung ate ko. Syempre, ate ko yung pinapagalitan. Umiyak din ako that time. Pero, ayun yung experience na wala rin kami nakuwang kahit sinabi namin sa mama ko, wala kami nakuwang action. So, naiintindihan naman namin yun. Bakit? Kasi sobrang busy siya. And then, lumipas nga yung buwan, sobrang naghihirap talaga kami kasi nga kulang yung kinikita ni mama. Naranasan din namin, siguro ilang buwan, naguulam kami ng barbecue. Ganun, barbecue talaga lagi namin inuulam nun. Parang siguro, magkakasakit na yata kami nun kasi araw-araw parang, ay gabi-gabi yata. Sasabihin ni mama, bumili na lang kayo ng barbecue dun kasi nga, magkano lang yung pera natin, ilalagay pa natin sa utang. So, tapos meron pa kaming, isipin mo kung wala pang 50 pesos yung kikitain mo, 700 yung pang-upa nyo. Tapos sobrang late pa, siguro mga lang yun. Sobrang late, siguro kung susumahid mo, 3 lang talaga kakasya. Pero nagkasya kaming 8 doon. So, sobrang, pag binabalikan ko yung experience na yun, grabe nakaka-amaze pala si Lord. Alam mo yung kahit hindi mo hilingin isang bagay, kahit hindi mo hilingin na sana masurvive namin yung araw na to, binibigyan niya pa rin kami ng chances. Binibigyan niya kami ng lakas para malagpasan namin yon. So, hindi lang bukod sa halos wala na nga kami pang upa, minsan pinapalayas pa nga kami ng may-ari nung kasi nadidelay kami, tapos araw-araw may pumupunta doon na nanginingil ng utang, hulugan, 20 pesos araw-araw. Tapos, si mama pa, that time, bukod sa kulang na kami sa kain, si mama nagkasakit pa. Doon talaga yung pinaka-struggle sa buhay namin that time ng family namin, pati sa akin. Kasi nga, parang ayoko nang pumasok nun. Kasi bukod sa si mama nagkasakit, tapos si ate parang ayaw rin mag-aral, ako nabubuli. That time hanggang sa mama nagkasakit na ako dahil sa pambubuli. Yung nakikita ko pa yung mama ko is nakaratay. Doon ko rin na-realize na sobrang buti ng Panginoon kasi yung lola ko tsaka lolo ko, kahit hindi kami masyadong close, is sila yung tumulong sa amin. Nung si mama is ayun nga, hindi na nakakatinda. But, syempre pag di nagtitinda si mama, wala rin kami makain. Si lola yung nag-aalaga kay mama, pati siya rin yung nagbibigay ng pera sa aming pangkain, siya rin yung nagbibigay ng panggamot dun kay mama. So, pag inisip ko yun, sa mura naming edad ng mga kapatid ko is sobra-sobra yung pagsubok na hindi mo masusukat kasi lang yun yung pagsubok na yun, parang bahagi lang ng buhay natin. Alam ko naman na yung mga problema na dumadating sa atin is trials lang ni Lord na inalaw niya sa atin para mas makatatag tayo. So, kung gaano kabuti yung ginawa ng Diyos sa buhay namin, yung katapatan niya is hinihiling ko dati, kahit hindi ko pa kilala masyado si Lord, na sana magbalikan si mama at papa. Na sana si mama is gumaling, na sana yung buhay ba namin is mabago. Kahit hindi ko dinadirect sa kanya kasi ayun nga, bata pa nga lang ako, hindi ko pa masyadong naintindihan. Sino nga ba si Lord? Paano nga ba yung pinaka-intimate na relationship na kailangan kong gawin para makita ko kung gaano nga ba kumikilos sa buhay namin yung Panginoon. So that time, hinihiling ko lang yun. Hindi ko alam kung kanino ako magpipray. Hindi ko alam kung kanino ko i-direct yung hiling na yun. Pero, alam mo yun, minsan kahit hinang-hina ka na, bibigyan ka pa rin ng Lord ng strength kayo. Nung kahit sobrang gulo ng buhay mo, bibigyan pa rin kayo ng direction ni Lord para maisaayos yun.
So, yung hinihiling ko lang dati na sana magkabalikan sila, gumaling si mama, si mama, after a month na nagkasakit, sa tulong ng Panginoon is, gumaling na siya. Gumaling siya after a month, yun na struggle namin, na nakikita mo yung nanay mo na nakaratay, nakala mo halos mawalan na ng buhay. Tapos, after na medyo umokay na yung kalagayan ni mama na, syempre natutuwa kami bilang anak na, kahit isa na lang yung magulang namin, is hindi hinayaan ni Lord na na maging ulila kami. Di ba ang sabi sa Bible, God will never let us an orphan. Hindi niya tayo hahayaan kahit tayo nagkakamali, kahit tayo nagkakasala, hindi niya tayo hahayaan na, alam mo yung maligaw, hahayaan na mag-isa lang sa buhay. Patuloy niya pa rin tutugunin yung mga pangangailangan natin or ano man yung hilingin natin kasi siya lang naman yung nakakaalam. Wala nang iba. Minsan may mga bagay talaga tayo na hindi nasakop ng pag-iisip natin. Kundi sa Diyos na lang talaga natin ibibigay at patuloy nating bibigyan nung pagkakataon nung sarili natin na magtiwala sa Panginoon. So, gumaling na nga si mama, tapos after a year noon na naghiwalay sila is nagkabalikan sila. Nagulat na lang kami, one day si mama is nag-iimpake na kami, alis na uli kami dun sa tinitirahan namin na sobrang sikip, na nakikiigib pa kami, tapos yung kuryente, pawala-wala, ayun na wala masyadong gumagabay sa amin sa pag-aaral namin, huminto sa pag-aaral yung ate ko, pati kuya ko, tapos kami lang malilit nag-aaral. So, ayun yung sobrang struggle sa buhay namin. Pero nalagpasan namin yon kasi nga bakit? Sa tulong ng Panginoon. So, pag binabalikan ko yon, iniisip ko, ano ba yung magagawa ko kay Lord na o maibabalik sa Kanya? Kasi simula bata pa lang ako, kahit hindi ko siya masyadong kilala, kahit hindi ako nananalangin sa Kanya. Sobrang buti ng ginagawa niya sa buhay namin. Nagkabalikan sila mama, ngayon naging maayos ng buhay namin, graduate na yung iba sa mga kapatid ko, tapos tuloy-tuloy yung pagbabago ni Papa na hindi na nga sila tuluyang naghiwalay at may mga achievement talaga na hindi namin pinagmamalaki na nakuha namin, kundi pinagmamalaki namin kasi nga binigay ni Lord at nakuha namin kasi nga galing sa Panginoon. So yun yung pinaka extraordinary na masasabi kong, alam mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Sobrang faithful niya talaga kasi hindi talaga siya nagkukulang. Minsan kasi hindi natin nakikita yung goodness ng Lord eh. Hindi natin nakikita yung faithfulness niya kasi nga tayo mismo yung lumalayo. Tayo mismo yung sarili talaga natin, yung sinusunod natin. Nabubulag tayo sa sarili natin pananaw, nabubulag tayo sa sarili natin kakayahan. So dapat lagi natin iisipin na, alam mo, hindi mo man maitindahan, hindi mo man niyang maisip kung ano man yung solusyon na gagawin mo. Darating talaga yung time na si Lord is yung magbibigay ng solusyon sa mga problema mo. Si Lord yung magbibigay ng healing at blessing na kailangan mo talaga. No, hindi yung kagustuhan mo, kundi kailangan mo. Di ba nga sabi dun sa John 13:7, you don't understand now but what I am doing, but you will understand later. Hindi mo maintindihan kung bakit dinaranas mo yung problema na yan minsan. Hindi mo maintindihan kung bakit nag-i-struggle ka sa buhay, bakit naghihirap kayo, bakit nagkakasakit ng isa sa family mo, bakit tayo nasasaktan, bakit tayo sinasaktan ng ibang tao, bakit tayo nakakaramdam ng kalungkutan, bakit tayo nakakaramdam ng feeling natin mag-isa na lang tayo. Hindi mo maintindihan. Pero at that time passes by, ipapaintindi sa iyo ni Lord. Darating yung panahon na, kaya pala nangyari to kasi gusto ni Lord na makilala natin siya. Gusto ni Lord na patuloy tayong tumibay kasama siya. Na hindi tayo magre-rely or hindi tayo mag-focus dun sa problema. God is bigger than our problem nga, lagi natin nasasabi yon. So dapat, lagi natin iisipin na walang imposible sa Lord. Na dumanas man tayo ng paghihirap, darating yung time na i-heal niya tayo. Na darating yung time na, alam mo yun, mapapasabi na lang tayo, Lord, buti na lang naranasan ko to. Diba? Buti na lang talaga
ako yung sinubok mo. Buti na lang talaga na yung mga pagsubok na to is napagtagumpayan ko dahil sa iyo. So, doon pa lang, masasabi natin, sobrang faithful ni Lord. Sobrang, alam mo yun, yung binibigay niya sa ating glory, yung blessing na binibigay niya sa atin is, continuous. Yung faithfulness ni Lord continuous, yung goodness ni Lord continuous. So, ang dapat lang talaga natin makita is, ano nga ba yung gustong ibigay ni Lord sa atin? Na, alam mo yun, na lesson dun sa mga pagsubok na naranasan natin. So, pag gano'n, pag napanghihinaan na tayo ng Lord, alalahanin natin nung kabutihan ng Lord at kalakasan na ipinagkaloob niya sa atin sa mga past na problema natin na nalagpasan natin dahil sa Kanya. So, yun lang naman na gusto kong ibahagi at gusto ko rin sana pakinggan niyo yung kantang Goodness of God kasi nga, di ba meron doon, for all my life, you have been faithful. For all my life, you have been so good. So, God is always faithful all our sa buong buhay natin at sobrang yung goodness niya is lagi natin naranasan. Hindi lang natin nakikita. So, dapat talaga patuloy tayong manatili at patuloy tayong, alam mo yun, patuloy tayong manalig sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya at siya lang naman yung tunay na tutulong sa atin. Sa Kanya natin lahat masasabi yung mga problema natin na walang bigat, na walang sobrang kalungkutan, na masasabi natin sa Kanya na, Lord, ikaw na pong bahala. Hindi na yung will ko, kundi yung will mo. Salamat sa faithfulness mo at salamat sa kabutihan mo dahil hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kami na na-restore, maging basag man yung mga puso namin, patuloy mo pa rin bubuuin kasi nga ikaw nga yung Diyos na tunay nga na nagdakila at hindi nagkukulang sa buhay. So yun lang po, sa ating pagtatapos po ng ating daily fasting and prayer sa araw na ito, samahan niyo po ako na mag-closing prayer at panalangin na rin po natin ang ating mga pamilya at ang ating bansa, maging ang ating churches, sa mother and mga satellite na ito. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa mga salita mo, sa mga ina-allowed mo, Lord God, na pagsubok sa buhay namin. Alam namin, Lord God, na ito yung magiging strength namin sa buhay namin, Lord God. Patuloy nga kami, Lord God, titingin lamang, Panginoon, sa kabutihan mo. Titingin, Lord God, sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Hindi, Lord God, sa mga problema, Lord God. Alam ko, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng blessing ang bawat isa amin, Lord God, na hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kung gaano kakatapat noon pa man, Lord God, hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy namin iyong nararanasan, Lord God. Patuloy nga, Lord God, na idinadalangin namin, Lord God, ang aming mga pamilya, Lord God. Patuloy mo, Lord God, na i-restore ang aming relasyon sa bawat isa, Lord God. May mga dinaranas ng problema ang bawat pamilya, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang magsasaayos, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na kikilos sa buhay namin, Lord God. Alam ko, walang perfectong pamilya, Lord God, ngunit merong perfectong Diyos, Lord God, na kung kakapitan namin, Panginoon, ay walang imposible, Lord God, na maayos namin, Lord God. When it comes to financial, Lord God, alam ko, Panginoon, na patuloy mo ipoprovide, Lord God, ng mga pangangailangan namin, Lord God, na patuloy nga, Lord God, na lulukuban mo, Lord God, glory to glory, blessing to blessing, Lord God. Ang bawat pamilya, Lord God, na naririto, Lord God, sa bansang ito, Lord God, maging sa buong mundo, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na ikaw ang pumilos, Lord God, sa mga kapatayan, sa mga nanay, Lord God, na ilaw ng tahanan, Panginoon. Sila ay patuloy nga, Lord God, ng kalakasan, Lord God, upang magampanan nila ng maayos, Lord God, ang kanilang mga trabaho, Lord God. At good health, Lord God, para sa kanila, Lord God. Na merong magbigay din po kayo, Lord God, ng pagmamahal, Lord God, sa bawat mga anak, Lord God, na patuloy na mapakamahalin ng kanilang pamilya, Lord God, ang kanilang mga magulang, Lord God. At patuloy nga, Lord God, na ang magiging sentro ng bawat pamilya, Lord God, ay ikaw lamang, Panginoon. Patuloy rin po lang din, Lord God, idinadalangin ang aming bansa, Lord God. Nakita namin sa mga balita, Panginoon, na nalalapit na nga daw, Lord God, ng World War III, Lord God, mga nababasa namin sa internet, Lord God, nagkakailigihan, Lord God, nagkakaroon ng problema, Lord God, sa teritoryo ng Pilipinas, Lord God,
na parehong inaangkin ng patuloy ng Lord God, ng mga bansa, Lord God. Patuloy nga, Lord God, na ikaw ang Panginoon na kumilos, Lord God, magbigay ng kapayapaan sa bawat bansa, Lord God. Alam ko, hindi mo pinapahintulot, Lord God, ang patuloy, Lord God, na hindi pagkakaintindihan, Lord God, sa mga bansa, Lord God. Sa ayos mo, Lord God, ang puso nila, Lord God, na magkaroon sila ng takot sa iyo, Lord God, na hindi sa mga namumuno, Lord God, sa aming bansa, Lord God, hindi, Lord God, yung greed, Lord God, hindi yung pagmamahal sa mundo, pagmamahal sa pera, Lord God, ang kumilos, Lord God, kundi pagmamahal sa iyo, Lord God, na magtakot sa iyo, Lord God, kundi paglilingkod, Lord God, ng tapat sa iyo, maging, Lord God, sa kanilang nasasakupan, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na i-restore mo ang kanilang buhay, Lord God. Dinadalahan namin kanilang pag-iisip, Lord God, na isaayos mo, Panginoon, na patuloy nga, Lord God, na lumubog sa kanila, Lord God, ang kabanalan mo, Lord God, ang kabutihan lamang, Lord God, na sila'y maglilingkod, Lord God, ng buong katapatan nila, Lord God, at patuloy sila, Lord God, na maglilingkod, Lord God, na merong tunay na pagmamahal sa kanilang bayan, Panginoon, hindi lamang pagmamahal, Lord God, sa kapangyarihan, Panginoon. Maging, Lord God, idinadalahan namin, Lord God, ang aming church, Lord God. Patuloy nga, Lord God, na lahat ng workers, Panginoon, ay ihanda mo, Lord God, sa bawat aming gagawin, Lord God, sa bawat activities namin, Lord God, sa buong CLF na Botas, Lord God, sa buong CLF Malabon, Lord God, sa Bukawi, Panginoon, maging sa Batangas, Lord God. Lukupin mo, Lord God, ng kabanalan mo, Lord God, ang lahat namin gagawin, Lord God. Ikaw ang maitaas namin, Lord God, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw yung nasisiyahan, Lord God, kung ang mga anak mo, Lord God, ay titipon-tipon, Lord God. At patuloy na, Lord God, na nanalangin, Lord God, sumusunod sa iyo, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na yung kapangyarihan mo ang kumilos sa amin, Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos, Lord God, ang siyang namin maitaas, Lord God. Pinapasalamatan namin, Panginoon, ang buhay na ipinagkakalob mo sa amin, Lord God, sa lahat ng kabutihan, Lord God, at sa lahat, Lord God, ng kalakasan, Lord God. Ikaw ang siyang maitaas namin, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Ikaw nga, Panginoon, ang makita, Lord God, at hindi ang aming sarili, Panginoon. We thank you, Lord God, for your word, Lord God. At we thank you, Lord God, for the life, Lord God, ng mga nanonood, Lord God. Naway sa buhay nila ito, Lord God, at ibahagi, Lord God, sa iba pong tao, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.